Asahang hindi magtatagal ang murang singil sa kuryente ngayong malamig ang panahon. Babala po ng isang grupo, baka manamantala muli ang ilang power plant pagdating ng tag-init. Bagay na babantayan umano ng Energy Department. Nakatutok si Maki Pulido. Nang lumamig noong Disyembre, 2 electric fan na lang sa halip na 4 ang gamit ng pamilya ni Rosana. 300 pesos ang nabawas sa kanyang January electric bill. Siyempre yung 300 po, pwede na pong pambili ng bigas. 22 pesos per kilowatt-hour ang bawas singil ng Meralco nitong Enero dahil sa murang benta ng kuryente sa spot market bunsod ng mababang demand. Pero hindi lang yan dahil sa bumabang konsumo dahil malamig, kundi dahil din sa tumaas na ang supply sa pagpasok ng nasa 1,000 megawatts na renewable energy, karamihan solar. Ibig sabihin, bumibilis na ang entrada ng mga renewable energy. And nararamdaman na natin yung effect niya. Initial effect pa lang to kasi ang mga pumapasok ay mga solar. Pero sabi ng Power for People Coalition, malaking bahagi ng sinisingil sa mga consumer ay kuryenteng binili mula sa mga PSA o Power Purchase Agreement. Kinuntratang kuryente at hindi binibili sa spot market. Di raw tulad ng dati na straight pricing o may nakatakda ng presyo ang bibilhing kuryente. Ang mga PSA ngayon ng Meralco, ipapasa lang sa consumer ang pagtaas at pagbaba ng presyo. Malaking porsyento umano nito ay mula sa coal at gas plants, hindi renewable energy. Ang trajectory kasi in the last 10 years, pataas ng pataas ang coal resources, pataas ng pataas ang gas resources. So, hindi talaga yun ang main na dapat pagkunan. Walang pahayag ang Meralco. Sabi ng Energy Regulatory Commission, meron namang mga straight pricing contracts sa non-renewable energy source basta't short-term, halimbawa 1 taong kontrata. Ngayong papalapit naman na ang tag-init, kinakabahan na si Rosana. Noong nakaraang tag-init, tumaas ang electric bill nang magkulang ang supply ng kuryente habang mataas ang demand. Sabi ng Power for People Coalition, trend sa mga nakalipas na taon na kung kailan mataas ang demand, nagsasara ang mga coal plants. Pero sila rin umano ang magbebenta ng kuryente sa spot market. Magkano kinikita ng mga same companies na to? Nag-iimbestiga naman daw ang ERC kung humihigit na mga hindi planadong pagsasara ng mga planta ng kuryente. Binabantayan din daw ito ng Department of Energy. Sobrang init lang daw noong huling tag-init dahil sa El Nino kaya't napilitang magsara ang ilang coal plants. Pero ngayong tag-init, sapat na supply ng kuryente ang nakikita nila. Meron na tayong additional na mga pumapasok na mga planta eh. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ipinauubaya na sa Senado at hindi umano pinamamadali ng Kamara ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay House Speaker Martin Romualdez, leader ng Kamara kung saan manggagaling ang mga prosecutor o taga-usig sa bise sa impeachment trial. Naunang sinabi ni Senate President Chis Escudero na sa Hunyo pa masisimula ng impeachment trial dahil nakabreak na ang sesyon. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso nitong Miyerkules na ipadala ng Kamara sa Senado ang mga dokumento kaugnay ng impeachment. Nadagdagan pa ang mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga pahayag ng bise, hindi nagustuhan ng ilan ng umunoy pangmamaliit niya sa impeachment process. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. God save the Philippines. Sinagot ng mga kongresistang nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga sinabi sa press conference kaninang umaga. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines kung kailangan as leader of the country. Sabi ni Gabriela Representative Arlene Brosas, dapat daw isalba ang bansa mula sa mga opisyal ng gobyerno na tinuturing na personal ATM nila ang pera ng taong bayan. Sabi naman ni Kabataan Representative Raul Manuel, ayaw nila sa mga opisyal na walang pakialam sa katiwalian at ang taong bayan daw ang magsasalba sa bansa sa mga tiwaling opisyal gaya raw ng bise. Hindi rin nila nagustuhan ang tila pagpamaliit ng bise sa impeachment process at paghahambing dito sa magkasintahang naghiwalay. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Pinapakita nun
kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sabi pa ni Representative Franz Castro, seryosong issue ang impeachment dahil layo nitong papanagutin ang mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua kay VP Sara, magkita na lang sila sa Senate Impeachment Court. 215 na kongresistang nakalagda sa impeachment complaint na natransmit sa Senado noong isang araw. Pero may mga nagdagdag ng kanilang pirma. 25 kongresistang humabol na pumirma sa 4th impeachment complaint. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nasa kanilang distrito o sa ibang bansa ang mga ito na magpirmahan ng mga kongresista noong Miyerkules. Sakaling tanggapin ng Senado ang mga dagdag na pirma, aabot ng 240 ang mga endorser ng 4th impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ingat sa mga binibiling TV kung branded pero mura. Baka isa po yan sa mga inassemble lamang sa Bulacan gamit ang mga biniling electronic parts pero hindi lisensyado ng brand kaya po peke. 4 ang arestado sa isang raid, kabilang ang isang Chinese. Nakatutok si June Veneracion. Kahon-kahong electronic items ang bumungad sa mga tauhan ng PNP-CIDG sa sinalakay nilang bodega sa May Kawayan, Bulacan. Nasa 43 milyong pisong halaga ng peking Smart TV, panels at iba pa ang nabisto. Isang kumpanya ay nag-i-import ng iba-ibang mga electronic parts na kanilang ina-assemble into television sets at ibinibenta sa local market without the proper licensing and authorization. Ilang buwan na raw ang pabimeke ng planta sa mga sikat na brand at generic na TV. Ikinasa ang raid ng PNP-CIDG dahil sa mga reklamo na may mga electronic product na mura nga pero mapanganib dahil nasusunog. Dito na simulang hanapin kung saan nagmumula ang mga produkto hanggang sa natumbok ang assembly plant sa May Kawayan, Bulacan. Hindi sila nagpaparegulate kaya walang kasiguruhan. Ito yung mga nagkukos usually ng sunog. Paalala ng mga otoridad, maging mapanuri, huwag magpapadala sa bagsak presyo. It's better to be safe than sorry. Naaresto sa operasyon ang isa sa mga may-ari na Chinese national at 3 Pilipino. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa mga bahaing lugar, nakasanayan ng ilang maghanda ng go bag na may emergency items. Pero what if pwede rin niyang isuot at magsilbing salbabida sa baha? May ganyang dinevelop ang ilang senior high students. Kaya tara, let's change the game! Bag na may life jacket. Waterproof plastic storage na pwedeng lumutang sa baha. At iba pang emergency equipment gaya ng hard hat, fire blanket, thermal blanket, pito, at survival mirror. Narito na ang inyong upgraded go bag sa panahon ng sakuna, ang Mabuhay Bag. Developed by grade 12 students from Manila Science High School. So eto na, suot-suot na natin ang Mabuhay Bag. Nakakabit na yung life jacket, nakasecure na itong harness sa ibaba para hindi matanggal yung pagkakakabit. At ito na yung bag sa likod. Ano ba yung mai-improve natin sa go bag aside sa malalagay natin doon? So, floating capacity kasi nga po bahain ng Pilipinas. And yung storage capacity for the necessary survival materials. Okay, bigyan natin yung mga tao ng product na talagang makakapitan nila in times of emergencies. July 2024, sinimula ng developers ang proyekto na ngayon level up life-saving innovation na para sa evacuees. Nag-redesigning po kami. We had preliminary testing kasi po, yun po talaga yung sinuggest po ng engineer nung nagpa-consult po kami. Ang steps na ginagawa namin currently, mapapatent po namin yung bag itself, yung design.
Ang Mabuhay Bag, kinilala ng second placer sa Regional Science and Technology Fair last year. Itong Mabuhay Bag, pwede itong lumutang sa tubig o sa dagat hanggang sa 30 to 90 minutes. Tapos yung pwede mo namang ilagay dito, ang bag itself, makaka-handle siya ng bigat na 3 to 4 kilograms na pwede nyong lagyan ng essential items katulad ng pagkain, mga dokumentong ayaw nyong mabasa, o pwede rin yung mga damit na kakailanganin ninyo. Check na malaki ang maitutulong nito sa mga evacuees hanggang sa dumating yung actual rescue. A multifunctional bag na gawa ng ating mga senior high school students that could save a lot of lives, lalong-lalo na po sa panahon ng sakuna. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Marami pa ring may agam-agam sa pagdodonate ng dugo kahit pa na ang benepisyo niyan hindi lang para sa mga nangangailangan ng dugo kundi para rin sa mga donor. Para maibsan yung mga agam-agam na yan, pakinggan natin ang paglilinaw ng Philippine Red Cross na katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa pag-aakalang masakit ang pagdodonate ng dugo, pinangingilagan daw ito noon ni Leonora. Pero noong 2011, naglakas loob siya at hindi nagpadaig sa takot. Bayaning Kapuso. Matapos ang mahigit isang dekada, hito't kabahagi pa rin ng Kapuso Bloodletting Project si Leonora sa ika-13 pagkakataon. Nung una ko pong donate, kinakabahan ako. Pero nung pagkatapos, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko kasi nakapagligtas ako ng buhay. Isang linggo bago ang ating blood donation drive, inihahanda na raw niya ang kanyang katawan. 1 week akong ayos ang tulog, hindi ako nagpupuyat. Tapos kumakain ako ng mga healthy food. Gaya ng unang agam-agam ni Leonora, may katanungan pa rin tungkol sa pagdodonate ng dugo ang ilan nating kapuso. 60 years old na ako. Pwede ba ako mag-donate ng dugo? Lampas 60 years old hanggang 65. Actually, pwede magbigay ng dugo. Basta regular nagbibigay ng dugo. Pwede po mag-donate ng dugo na may tato at may butas sa tainga. Yung mga may tattoo, yung pabutas ng tenga o mga iba't ibang parte ng ating katawan, no? Yan po ay pwede magbigay after 1 year. Kasi meron po tayong temporary deferment para makasiguro tayo na wala tayong mai-transfer or maisasalin na mga infection. Gusto ko sana mag-donate ng dugo, kaso may hypertension ako. Pero umiinom man ako ng gamot. Pwede kaya ako mag-donate ng dugo? Pwede magbigay ng dugo ang may mga high blood. Basta yung araw ng pagbibigay ng dugo ay kontrolado yung kanilang blood pressure. Kaya mga kapuso, tara na sa Ever Commonwealth sa February 15 para sa pag-donate ng dugo sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa bawat patak ng dugo na inyong idodonate, isang buhay ang madudugtungan.